sigurado kayo rin po ay nalilito. Magkasabay na refund at dagdag singil ang nakatakdang makita ng mga consumer sa kanilang electricity bills. Handa na ba kayo? Naku, handang-handa na ako magulat ulit sa magiging Correct. bill natin ngayong buwan. Sa kabila ng inataas na refund ng Energy Regulatory Commission, pinayagan nito ang pagsingil sa mga consumer kaugnay ng under-recovery sa pass-through charges at iba pang costs. Para sa mga consumer na patuloy na humaharap sa mataas na presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin, isa na naman itong dagdag pasanin sa buwanan nating babayarin. Alamin naman natin ang mga komento ng ating mga manonood online kung sino sa tingin nila ang dapat managot sa mahal na singil ng kuryente. Ang sabi nila, sabi ni Rene Rose, government for lack of funding and allowing the privatization of generation companies. Sabi naman ni Norlen Fresco, ang nagre-reading ng Metro. Oh, Hindi talaga naman. ba? Hindi lahat, pero meron din racket dyan. Odi Perez, yung mga politicians na kasabwat ng pulang bandila na pumigil sa pag-operate ng Bataan Nuclear Power Plant. Sabi ni Deng Aguilar, singilin ang DOE at ERC. Sila kakuntsaba ng Meralco, baka taong bayan pa. Pinababayaran nila ng konsumo nilang kuryente. Ay, bakit parang I agree? Okay. Arsenio Halyorina, wag mong sabihin mga consumer. Lahat na sila, pero hindi kami. Para talakayin ang mga bagong singil at kung sapat ba ang proteksyon para sa mga electricity consumer, kausap po natin ngayon Kuryente.org National Coordinator George Umali. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Ma'am Corina and Ma'am Willard. Nice to see you again, Ma'am. Hello, sir. Teka muna. Hello. Paano po ba ito, Sir George? Bigay bawi. Ano ba ito? Naiintindihan ba ninyo ito? 9.51 billion pesos refund. Pero pinayagan ding maningil ng mga charges. Magkano ba yon? 8 point something billion din naman yon. Ano po ang inyong pakahulugan dito? Ang hirap pong magbintang, Ma'am, pero para nagbibigay ng konsuelo lang, Ma'am. Nabanggit ko na po yan last time, Ma'am, nung nagkaroon ng kwentuhan doon sa memo na kadalasan nagagamit po yung refund para ikubli yung yung mga dagdag taas na po yun na yan eh. Para mabigyan ng magandang presentasyon. Para hindi na sila uriratin. Opo, pero sa totoo, Ma'am, siyempre, tulad ng binanggit ko po before, yan po ay pera natin, i-refund nga po yan na dapat lang po na isauli. Kasi yan nga po ay sobrang collection sa atin. So ngayon, nagkaroon po ng 9.5 billion na refund, galing po yan doon sa sobrang collection. Isosoli po. Ngayon, tataas naman po yung fit-all tariff, yung pinag-usapan po natin ng mga around 30 cents po ang itataas from 20. So, yun nga po. Dagdag bawi, ano ho bang tawag dyan? Pero parang talagang hindi ho makatwiran. Okay. So, kahapon po pinag-usapan namin na ito palang ERC at itong COA, mandato na po ng batas na sila dapat ang gatekeeper. Sila dapat ang bumubusisi sa komputasyon ng mga sinisingil po sa atin. Gayon din po ang pagbabantay sa profit margin nitong mga distribution utility. Ayon sa jurisprudence o ayon sa nauna ng mga naging desisyon ng Korte Suprema sa ibang kaso, dapat daw po talagang hanggang 12% lamang batay sa kanilang pamumuhunan ang kikitain ng isang distribution utility. Umaabot daw po ito ng mahigit 30%. Ayon mismo sa deklarasyon ng mga malalaking kumpanya. Bakit po are you aware of this? Na ito pong ERC at COA ay dapat palang nagbabantay? Ma'am, yun po yung role ng ng ERC. Sila po ay regulatory body and supposedly sila po ay independent body na siyang ma-manage ng mga relasyon ng mga
stakeholders sa energy. Yan po yung naiintindihan ko po. Ngayon, kung mayroon nga pong mga data tungkol po doon sa mga hindi magandang relasyon na nabibigay ng pabor sa iilan, nako, malamang may binabiolate po na batas yan, ma'am. Okay. Hindi lang bina-violate, kung hindi sinusundan ang kanilang Opo. mandate. Oo. Opo. Kasi ang isa po, ma'am, sa mandate po ng Energy Regulatory Commission is to protect po yung consumers. Yung mga electricity consumers po, under sa DTI, lahat po ng mga consumers sa Consumer Act po, nasa DTI po tayo. Pero yung naging particular po doon sa electricity consumers na kay ERC po tayo. Sila po yung nag-i-enforce noon para doon sa protection natin, para ipatupad yung mga provisions sa Consumer Act. Sir George, si Willard po ito. Ito Sir pong, Willard, opo. ito pong kumbaga, laban bawi sa electricity bill natin. May refund pero may dagdag singil. Ano ang tingin ninyo magiging epekto nito sa magiging monthly billing natin, lalo na this month? Opo, ang kunenta ko po, Sir Willard, yung doon sa may FITOL kasi yun po yung panibagong report na tataas po yung pagsisimula ng pagtaas ng natin, ng charges. So, ang sabing ganun ay mula doon sa per 20 ay magiging 30. Magiging 30 cents po yung singil sa FITOL. So, yun po ay doon sa may 200 kilowatt hour, parang magkakaroon po yan ng additional na mga 66 pesos. 66 pesos. Ang yung collection, ang yung additional charge. Oho. Ngayon, mga around, nakalimutan ko po, sir, kung ilan yung doon sa may refund na ibibigay sa atin. Pero sa akin po, sir, regardless po, hindi po dapat kwentahin si refund kung ano man yung itataas ng presyo ng kuryente natin. Dahil yung refund po, tulad ng binabanggit ko kanina, atin po na, na pera na dapat na ibalik. Oho. At ilan po nga raw sa mga charges na ito ay mula pa sa mga under recovery noong 2011 pa hanggang 2022. Ano yung under recovery? Oo, yung mga hindi nasingil kumbaga sa atin daw. Paano natin alam na totoo yun? Okay. Tingin niyo ho ba? Oo. Sige, Sir George. Hindi ko po nga po masyadong po yun, sir. Pero meron naman silang data at may formula naman po. Yung under recovery, parang kabaligtaran naman po yan kaya po naglagkaroon ng refund kasi sobra yung na project na cost na isingil sa atin. Yung sa under recovery naman po, yan naman po yung mga hindi nasingil nila na mga cost. Diyos ko. Diba? Hindi ko sila maintindihan. Ano ba yung makina nila? Ano bang ginagamit nilang Anong calculator yan? Anong klaseng calculator ba yan? Bakit sumusobra at bakit kumukulang sa kinukonsumo mo? I don't get it. So anyway, ewan ko lang sinasabi po ng ERC na itong pass-through charges ay hindi kita ng distribution utility at kinokolekta ito para sa mga power supplier, mga transmission provider at ng pamahalaan. Sapat po ba ang paliwanag na ganyan? Pero hindi po lahat. Kasi yung pass-through naman, lahat po ng sector ng energy sector natin ay mayroong pass-through So hindi lang naman po yung distribution, hindi lang yung generation. Pero siyempre po, pagka yung mga pass-through po may kinalaman po doon sa produksyon ng elektrisidad, so nasa planta po yun, nasa kanila po yung yung collection. So yung FITOL po, ang collection po nito tsaka yung JAOL ay sa pamamagitan po ng Transco, sila po yung nagmamanage ng FITOL, kokolektahin po yan. Pero papunta naman po yan doon sa mga mga investors doon sa renewable energy. Alam po ninyo, sa dami po ng mga iniisip natin, merong flood control, binabaha na naman tayo, yung mga proyektong hindi tinapos, yung mga nagnakaw na hindi pa makulong-kulong. Tapos meron pa tayong impeachment, lumalabas pa lahat ng mga kontrobersyal na ebidensya. Meron na naman tayong confidential funds. Ngayon naman, singil sa kuryente. So palagay po ninyo, ano po ang ending nito? Magkakalimutan na naman po tayo? Mongkorina, Sir Willard, papunta po ako ngayon sa Congress. Ako po ay magpa-participate doon sa Committee on Energy doon sa may systems laws.
Kasi yun po yung binabanggit ni Pangulo eh. In connection doon sa binanggit niyo, Ma'am Corina, ako hindi ko po alam ang sagot. Pero mabigat po nga eh. Ako na lang po magbibigay sa inyo ng opinion ko. Oh. I feel the ERC should be answerable. Hindi ba? Right. Apo. Sa lahat ng mga hindi maipapaliwanag na computation. At itong Sir George na binabalak nilang amyenda sa IPIRA, tingin niyo ho ba sapat na itong pag-alis lang sa system loss o may iba pang probisyon ng batas na dapat baguhin? Yun pong Sir Willard and Ma'am Trina, yung system loss po marami po yun, nakadistribute po yun sa lahat eh. Ayan ang dami. Kaya effective po yung kung magkakaroon po ng amendment sa IPIRA, maganda po na ma-address po ito lahat. Hindi lang po yung systems loss. Isa lang po yung systems loss doon sa may problema kung paano man yan i-resolve. Mukhang mahaba-haba pong kwento. Kaya nga po ano po ba yung lifeline? Pwede ba natin maipakita ulit yung mga, kung ano-anong mga charges yan? Lifeline. Ano po yung lifeline? Naiintindihan po ba ninyo kung ano yun? Yung lifeline, Ma'am Corina, yan po yung charge na kinokolekta sa atin para gamiting gastusin para doon sa discount na ibibigay sa mga marginalized consumers. Ito po yung discount para sa lifeline rate para po doon sa mayroong mga papasa po na mga eligible po na para doon sa marginalized consumers. Pero bakit may mga requirements po yan. Bakit sa atin po ang responsibilidad ng marginalized? Hindi po ba dapat yan ang subsidy yan from government? Ayan, may Opo. senior citizen pa. Ibig po ninyong sabihin, mahal naman po natin ang ating mga nakatatandang mga kababayan. Pero kami pala ang tumutulong Sumasagot. para magbayad na sila ng kuryente nila? Opo, sa atin din po yan, yung sa senior citizens. Tapos yung dating utang po, yung mga stranded cost po, sa atin din sinisingil yan. Ganon? Tapos, opo, yung yung FIT All and JEA All, sa atin din po sinisingil. So ano po ang inyong magiging posisyon? Sabi po ninyo, magkakaroon po kayo ng pag-uusap ngayon. Ito po ba, is this worth taking up in your meeting? Opo, ang focus po kasi ng discussion mamaya, Ma'am and Sir, ay yung yung tungkol doon sa systems loss. Hindi ko po alam kung mahahagip yung iba pang mga charges. Pero tingin ko po, mahalaga na maging comprehensive po yung pagtingin doon sa ating sa ating bill eh. Para kasi tiyak magkakaugnay din naman po yung mga charges na yan at may mga history yung mga charges na yan. So, hindi ko rin po alam kung ano yung mga tamang formula para i-address yung na parang may isang formula lang ba na makakasolve dyan sa mga charges na yan. Kaya lang po, siyempre kami pong mga consumers, kung saan nyo man tatanggalin o sisingilin yung systems loss, pabor po sa amin na tanggalin yan. Patanggalin sa mga consumers yan. Ang sinasabi po ay mababawasan naman po yung systems loss kung papataasin yung ating efficiency. Hindi ho ba yan po ay kapital ng mga nag-i-invest para siguruhin na efficient yung kanilang production and distribution and system. So, ibig sabihin nun, makakabawas po yun sa presyo. So, yung mga ganun po sana yung balak naming i-raise. So, mamaya kung kami po mabibigyan ng pagkakataon. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Sir George Umali ng Kuryente.org. Maraming salamat po kay Sir Willard at kay Ma'am Corina. Thank you very po. much Good luck po sa inyo. Sana tayo rin mabigyan ng pagkakataon magpresenta ng ating Hinaing natin. Hinaing. Oo. Hindi lang. Gusto ko lang maliwanagan Paano nangyari yon? The senior citizens have a 20% discount. Even on electricity? Yes, meron din sila. Meron din sila. So kaya kailangan ng subsidy na sa atin din kinukuha. Oo, tapos yung mga lifeline charges, yung mga 4-piece beneficiaries, Oo. tayo rin ang magsasubsidize. tayo rin yun. Oo. Okay, bakit hindi sila nagpaalam? Yung gobyerno, lalo na. Hindi ba? Bakit hindi Mapogi sila na nagpaalam? papogi. Hindi ba dapat dumaan yan sa Hearing. plebisito? Plebisito. But the thing is, it is owned privately So, wala ka namang choice kundi, di ba, kumuha ng kuryente from
from the big utilities. Ngayong nalinawan po ng kaunti ito dito kasi medyo mas naguluhan pa yata ako eh. Panoorin natin ang komento ng taong bayan. Sino ang dapat managot sa pagmamahal ng, hindi pala pagmamahal, yung kamahalan ng kuryente? Ang sabi nila, ang dapat managot sa taas ng kuryente is yung mismong billing company ng Meralco. Kasi syempre sila ba dapat managot dun, di ba, kundi sila rin naman. So, apakahirap ng buhay ngayon, yung kinikita namin parang hindi na sumasapat. Parang nagtatrabaho na lang kami para ipambayad ng kuryente. Yung Meralco kasi system loss niya, ibig sabihin sa kanilang pagkukulang yun, hindi nila dapat kuhanin yun sa consumer. Hirap na nga yung yung Pilipinas sa taas ng singil, kinukuha pa nila lahat sa ay gobyerno. Dahil hindi nila inasikas tulad ng presidente natin. Dapat na sila dapat ang gumagawa ng paraan. Sila pa rin ang nagpapataas ng sumo ng mga kuryente. Ang dapat managot, Meralco. Kasi empleyado nila yan eh. Dapat ang empleyado nila, tinuturuan nila ng maayos. Mga professional yan, profession nila yan. So dapat yun, kung anong nasa totoong metro, yun ang dapat, hindi nila hinuhulaan. meron pa, ERC at saka po COA. Dapat managot din. Kasi hindi pa naiintindihan ng tao masyado, na yung ERC at COA, binabantayan yung Meralco. Hindi ba? So, ewan ko, sa tingin ko, from where I'm sitting here now, di nila ginagawa ang trabaho nila. Mabalik ito dun sa, kumbaga nabanggit mo dati, Corina, na ang daming batas na hindi napapatupad, hindi I'm nasusunod. telling you, pag Oo. sinuyod natin yan, hindi ba, nakakadesperado. May mga papel talaga silang dapat ginagampanan.